Atiging. Noong ako ay nasa high school pa lamang, ako ay isang barista ng basketball sa aming paaralan. Ngunit sa aking pagiging isa sa mga popular na estudyante, ako ay may ugali na hindi ka nais-nais sa isang mag-aaral. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Andre. Ako ay nasa pangkat-una seksyon ng Mabini. Sa aking pag-aaral naman, ako ay isang top student at ako rin ay kilala bilang isa sa mga heartthrob sa aming paaralan. Kaya naman, maraming mga babae ang nakakagusto sa akin. Palagi akong napapagalitan ng aking guro dahil sa aking mga hindi ka nais-nais at kaya-ayang asal noong ako ay nasa elementarya pa. Noong first day ng klase namin, ay may nakilala akong isang babae. Itatago na lang po natin sa pangalang Jasmine. Siya ay nasa unang pangkat seksyon ng Mabini. Kami ay kapwa ka mag-aral, ngunit siya ay isang transfer student. Noong una, lagi ko siyang inaasar dahil siya ang kauna-una kong katabi sa aming classroom. Lagi ko siyang inaasar at tinutukso. Pero kahit anong tukso ko sa kanya, ay hindi lamang siya gumagante dahil nung una pa lang niya akong nakita ay nakagusto na siya sa akin. Ito sinasabi dahil baka saktan ko lang siya. Pero ang totoo, Atiging, ay may pagtingin din ako sa kanya. Kaso ang pagmamahal ko sa kanya ay dinadaan ko na lang sa pagbibiro. Hindi niya lang ito sinasabi dahil baka saktan ko lang siya. Pero ang hindi niya alam, Atiging, ay may pagtingin din ako sa kanya. Kaso nga lang, ang pagmamahal ko sa kanya ay dinadaan ko na lang sa pagbibiro at pag-aasar sa kanya. Hindi ko lang ito sinasabi sa kanya dahil sa isip ko ay baka saktan niya din ako. Dahil marami ang nililigaw sa kanya na mababait, mapagmahal, at mas deserve pa kaysa sa akin. Isa na doon ang pinakamatalik kong kaibigan. Itago na lang po natin sa pangalang Arvin. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit nagdalawang isip ako na ligawan siya. Kaya naghanap na lang ako ng iba. Yung sa isip ko na mas deserving. Pero Atiging, nahirapan akong mamili. Dahil sa tuwing nakakakita ako ng ibang babae, ay siya kaagad ang tumatakbo sa isip ko. Lumipas ang mga araw, ay nakahanap na rin ako.
Itago na lang po natin sa pangalang Tricia. Hindi ko siya gaano kamahal katulad ng pagmamahal ko kay Jasmine. Kaya ako ay nakipag-break sa kanya. At nalaman ko na sina Jasmine at Arvin ay magsyota na. Kaya ako'y nasaktan ng sobra. At napilitan akong lumayo at lumipat ng ibang paaralan. Pagkalipas ng 3 taon, ay bumalik ako sa Letran at nalaman kong hiwalay na si Jasmine. Hiwalay na si Jasmine at si Arvin. 2 taon na raw ang nakakalipas. Dahil raw nakita ni Jasmine na nakipaghalikan sa ibang babae si Arvin. Kaya nung nalaman ko ay agad na akong nagalit kay Arvin ng palihim. Dahil sinaktan niya ang babaeng hinihintay ko sa mahabang panahon. Lumipas sa mga araw na iyon at sumapit na ang JS Prom at hinihintay ko na yayain ako ni Jasmine na magiging kapartner niya sa prom. Gayon din siya naghihintay na tanungin ko bilang aking partner. Ngunit ako ay may kahinaan sa mga babae. Lalo na sa babaeng gusto ko. Pero nang lumakas ang aking loob, natanungin ko siya. Ay nabigla ko. Bigla ko na lang nalaman na mayroon na pala siyang kapartner. Walang iba kundi si Arvin. Kaya naisipan ko na lang na hindi na dumalo sa JS Prom para hindi ko makita na nagsasama sila. Ayaw ko na masaktan ulit. After 5 years, ay nagkaroon kami ng reunion buong magkaklase. At sinabi ko sa isip ko na for all this time, kaya ko na. Kaya ko na ngayon. Ngayon na ako magtapat sa kanya. Nang pumunta si Jasmine sa venue ng reunion, ay bigla na lang bumangga ang kanyang kotse sa rumaragasang malaking dump truck. At may nagbalita na sinugod raw si Jasmine sa ospital. At sabi ng doktor, siya ay dead on arrival na. Hindi ko mapigil ang mga luhang dumaragasa sa aking mga mata. Inabot ang doktor ng isang papel sa aking kaibigan. Para daw sa akin, galing kay Jasmine. At ito po ang nakasulat. Dear Andre, nung una pa lang kita nakikita ay nagkagusto na talaga ako sa'yo. Pasensya ka na ha. At hindi ko nasabi sa'yo kaagad. Dahil natakot ako na baka saktan mo lang ako. Alam ko na hindi ka makakagusto sa akin dahil marami ang mas maganda na nakakagusto sa'yo. Hindi ka makakagusto sa akin dahil marami ang may gusto sa'yo na mas maganda at matalino. Pero gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, mamahalin pa rin kita. Mamahalin kita ng walang hanggan.
Pag may problema ka, tandaan mo, andito lang ako. Andito lang ako palagi sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Kahit may mahal ka ng iba, maghihintay lang ako. Maghihintay ako sa'yo. Kahit gaano katagal. Mahal na mahal kita. Nagmamahal, Jasmine. Ayan po yung love story nila Andre and Jasmine. Sana po may matutunan tayo dito. And i-comment nyo lang po kung ano yung gusto nyong sabihin about sa story na to. Thank you so much sa pag-kinig or sa panood po ng video na ito. Thank you po sa lahat. God bless.